Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibag video. Mga kapolitika, bibigyan po natin ng ating reaksyon at ng ating opinion. Itong naging laban ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo 2025 na kung saan ay nagtapos siya bilang first runner-up dito sa kanilang laban sa Miss Cosmo na ginanap sa bansang Vietnam at kinurunahan nga itong si Miss USA bilang winner dito sa kanilang grand finale. So bibigyan natin ng reaksyon at ng ating opinion kung bakit first runner-up ang placement ng ating pambato dito sa nasabing competition. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ito na nga po yung moment of truth dito sa competition ng Miss Cosmo 2025 at first runner-up nga itong ating manok na si Chelsea Fernandez. So according sa reaksyon ng ating mga netizen ay nakakapanghinayang. Merong iba nagsabi na sinayang daw ng Miss Cosmo at niluto daw katulad daw doon kay Janine Tugunon at dito kay Olivia Colpo nung Miss Universe 2012. So kung sino man po yung nakapanood sa inyo ng ating mga videos prior sa coronation ng Miss Cosmo is na-mention natin itong si USA na siya nga yung top 1 hot pick ng Missology doon sa kailang page na shinare at nag-react nga yung mga Indonesians bakit wala daw sa hot pick itong Indonesia. So nagkatotoo yung hot pick ng Missology. So hindi natin alam kung may mga bulong-bulungan sa loob ng organization kasi alam naman natin itong si Pawi Ventura ay isa siyang influential dahil nga siyang may-ari ng Missology at baka meron siyang mga connection sa loob. At isa pa mga kapolitika ay meron ring panawagan ang mga Vietnamese malakas ang audience impact nitong USA kasi nga maganda and then good speaker. Nakita nito ng potential doon sa kanilang Green Summit kasi nga diba nag-speech yung bawat candidate at merong Q&A and then magaling talaga siya magsalita at in fact nagustuhan ko yung kanyang sagot dito at kabado ako nung nagtuos na itong si Chelsea at itong si Miss USA. Kasi sabi ko kung meron mang dapat na paghandaan itong si Chelsea Fernandez ay walang iba kundi yung question and answer portion at yung debate. So dito sa kanilang sa kanilang cause dito kay Miss USA ang sabi niya sa kanya is yung cancer awareness nga. And then kay Chelsea Fernandez naman is yung mangrove planting. So in relation siya dito sa tinatawag na SDG or yung climate change. So yun mga kapolitika ang nagtapos si Chelsea Fernandez bilang first runner-up at marami ang nanghinayang, marami ang nagsabi na niluto daw yung resulta. Pero para sa akin in my own opinion at my own personal observation, kung overall performance ang pagbabasehan dito, hindi naman ganoon kaganda yung pasarela, yung runway ni USA. At in fact ay marami nga ang pumupuna dito sa kanyang pagrampa doon sa swimsuit. So yun ang comment ng ibang mga netizen dito kay Miss USA. Pero I believe na meron ng nakitaan ng potensyal ang organization sa kanya dahil naghanap daw sila ng good speaker ngayon. So yun yung kung kaya siya pinalusot nung natawag siya sa top 5 mga kapolitika, top 10, top 5 and then final 2. Kinabahan ako na baka siya yung ipapanalo ng Miss Cosmo 2025 kasi good speaker siya. Kung ibang candidate lang siguro yung nakatuos si Chelsea Fernandez is malaki yung tsansa. Pero kung si USA kasi is mahirap kasi magaling talaga siya magsalita at talagang may conviction. At magaling rin siya yung kanyang, nagustuhan ko rin yung kanyang accent. Okay? So yun yung reason kung bakit si USA yung pinanalo nila at pinalusot talaga nila dito sa top 5 at even sa top 2. So kung yung question na meron bang cooking show or merong luto-luto na nangyari dito sa Miss Cosmo 2025, I believe na fair lang yung naging resulta ng kanilang competition. So pwede siguro tayong magreklamo na ang laki ng naipasok natin na pera dito sa organization, malaki yung ambag natin sa pagpapasikat kasi engagement nga sa social media, pwede nating pasikatin itong Miss Cosmo. Pero we have to be fair naman mga kapolitika dito sa kanilang question and answer portion kasi nakita naman natin at narinig yung sagot ng bawat isa.
So yung mga ano nga, yung mga ibang netizen na nabasa natin dito sa social media na sila ay pabor at wala silang complain na nanalo itong si Miss USA, kasi in fairness, maganda naman talaga siya at talagang good speaker itong nanalo dito sa Miss Cosmo 2025. So merong mga nag-question na hindi daw nasagot ni USA yung tanong ni Chelsea Fernandez na what if wala daw funding yung yung foundation niya, yung cause niya na cancer awareness. So totoo naman na hindi nasagot yun, pero in overall kasi in general na tiningnan ng Miss Cosmo na magagamit nila itong USA bilang speaker kung kaya siya nanalo dito sa competition. So pero kung overall talaga yung mga rampahan, yung mga swimsuit, yung mga evening gown, sa tingin ko ay mananalo talaga itong si Chelsea Fernandez. At bearing pa mga kapolitika na dito si Paula Sugart. So ito kasi yung yung mga moment na kung saan ay may intervention itong si Paula Sugart kung sino yung ipapanalo. So ngayong araw is nagtapos na nga itong journey ng Miss Cosmo sa kanilang ika-25th day at grand finale na. So hindi ko alam kung isasama ba ng Miss Cosmo yung first runner-up katulad last year na kung saan ay nakasama na Kitut itong pambato ng Thailand na si Muok. So kasama kahit saan magpunta itong si Kitut sa kanyang journey all throughout the year. So baka ganun rin ang gawin ng Miss Cosmo. So tayo is nang hinayang kasi natural lang naman yan mga kapolitika, kasi parang abot tanaw mo na yung corona, abot kamay mo na yung corona, and then naging first runner-up pa. Actually nagtataka ako kasi biglang nag-offline yung kanilang system doon sa YouTube, yung kanilang live session, and then nag-research ako dito sa social media. And then yun na, lumabas ang pangalan ni USA at kinurunahan nga siya bilang Miss Cosmo 2025. So yun mga kapolitika ang pinaka-latest na update at yung nangyari dito sa Miss Cosmo 2025 na ginanap sa bansang Vietnam. And then mag-comment lang po pala ako sa kailang stage, sa kailang venue at sa kailang production. In fairness, ay napakaganda ng kailang production dito sa Miss Cosmo kumpara last year. Talagang merong touch ng Miss Universe mga kapolitika itong kailang production dito sa kailang grand finale. At dito naman sa sa kay Chelsea Fernandez ay nag-red lipstick na siya at maganda yung kanyang obra ng kanyang gown doon sa kanyang pagrampa sa evening gown, most especially yung kanyang paglabas. Talagang nanggulat siya at even yung mga Latinas ay expected na sana siya yung maging winner dito sa Miss Cosmo 2025. Okay? So, yun mga kapolitika ang aking maging reaksyon at ang aking maging opinion. Nakakapanghinayang man ang resulta ng kompetisyon, pero ganun talaga, merong nananalo at merong natatalo. Siguro is hindi pa ito yung panahon ni Chelsea Fernandez. Pwede pa siyang mag-venture sa ibang mga competition in a much bigger stage, in a much bigger platform, at pwede nga siya actually sa Miss Grand International. Okay? So yun ay kung hindi pa siya magkakaroon ng contract dito sa Miss Cosmo at hindi siya gagamitin rin ng organization all throughout the year. So sayang kasi kung si Chelsea sana yung pinurnahan mga kapolitika, kayang-kayang pasikatin ng mga Pinoy ang kailang pageant at talagang bibigyan siya ng isang pasabog na grand homecoming doon sa Sultan Kudarat. Okay? So, ano't ano pa man ang magresulta ay suportado pa rin natin itong si Chelsea Fernandez dahil sa kanyang galing na ipinakita dito sa Miss Cosmo 2025. And again, congratulations to our kababayan na nanalo bilang first runner-up dito sa Miss Cosmo at naghakot pa ng sandamakmak na award. Okay? So, napansin ko rin po pala mga kapolitika na wala yung kanyang pitik buhok doon sa kanyang pagrampa kanina. At medyo mahirap-hirap rin talaga yung mga question na ibinato dito sa top 5. At in fairness, sa top 5 naman is medyo fair naman yung mga pumasok doon. Meron lang sigurong mga napansin yung mga netizen like si Peru or si India, bakit wala sila sa top 10. So sabi ko naman ay baka nadali itong si Peru at si India doon sa sa closed door interview. Kasi remember mga kapolitika na doon kinikilatis ang bawat delegates ng mga hurado. Okay, so ano't ano pa man ay nai-represent ni Chelsea Fernandez ang Pilipinas dito sa Miss Cosmo at marami ang humanga sa kanya worldwide.
So kung sasali man siya sa mga international beauty pageant sa mga susunod na taon, ay kilalang kilala na si Chelsea Fernandez bilang isang magaling na beauty queen. At sabi pa nga ng host kanina ay paborito daw itong si Chelsea ng mga hurado at ng mga audience. Kung kayo ang tatanungin, patas lang ba ang naging resulta ng kompetisyon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Philippines is a home to more than 7,000 beautiful islands. However, with that beauty comes an ugly truth. We face extreme flooding, harsh calamities, and natural disasters. That's why my advocacy, Paradise of the Mangroves Reforestation Project, aims to address both natural problem and economic problem. In this action plan, we are planning to plant 5,000 propagules in 1 hectare, and that would be set in the municipality of Libak, province of Sultan Kudarat, Philippines. And I believe in my project, and with this, I believe that the economic growth will definitely go up to 20 to 30% in just 1 year. And I hope that you continue to support me in this mission, because I believe that the little seeds that we plant today will grow to a forest of change tomorrow. Thank you. Congratulations, Miss Cosmo Philippines. Thank you very much for that action plan. And now, it's time for Miss Cosmo USA to ask her question. Miss Cosmo USA, your 45 seconds starts right now. Hello, Miss Cosmo Philippines. I greatly enjoyed listening to your project at Green Summit. I know you're very passionate about it, but my question lies in, it sounded at Green Summit and now like it's predominantly based in the Philippines. Is it able to be enacted on a global scale, and is it able to have global support? Are you able to rally cause across the world, or is it a problem that only touches in the Philippines alone? Yeah. Thank you very much, Miss Cosmo USA. Of course, to answer, you have 60 seconds, Miss Cosmo Philippines. Thank you. Well, honestly, I started my advocacy since 2019, and I have been to different cities and provinces to plant more mangroves or propagules, not just in the province of Sultan Kudarat. I started in the city of Hope, which is Tacloban City, Philippines, and also in Sorsogon province. But I believe that I should start in my country, since I really started it in 2019, but I believe through our collective efforts, with the help of local government units, with the help of NGOs and private sectors, I know that my advocacy would go a long way and definitely be in the global. So I hope that you continue to help me in this and build more mangroves for the future.